Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran ang appointment sa DFA para makakuha ng passport gamit ang inyong GCash account. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Pupunta lang tayo sa ating GCash account, then pagkatapos i-click natin ang Bills. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin ang Government. At pagkatapos may makikita kayong ganito, hanapin at scroll down nyo na lang hanggang sa makita ninyo ang DFA. So ito po yun. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng amount. So kung nakikita ninyo 1,250 yung amount na nilagay ko instead na 1,200. Kasi may convenience fee siya na 50 pesos. At dito naman sa baba, ilagay po natin yung 10 digits na reference number na na-receive natin sa ating email. So kagaya po nito yung na-receive ko, kaya yun po yung nilagay ko. Pero advice ko sa inyo guys, mas maganda i-copy nyo po yung reference number galing sa email tapos i-paste nyo dito para hindi po kayo magkakamali. Kasi minsan yung 0 nagiging O, yung O nagiging 0, ganyan. Para safe, i-copy tapos i-paste nyo dito. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung 11 digits ng inyong mobile number. At pagkatapos, punta kayo dito sa email address. Ilagay nyo po yung active na email address ninyo. So kung okay na at na-double check na ninyo, punta na tayo dito sa baba. Kung nakikita ninyo, may nakalagay dyan, protect your bills now. So optional lang po yan. Pwede nyo i-click yung box para ma-checkan. Pero magcha-charge kayo ng 11.50 pesos. Pero pwede rin hindi. At tanggalin nyo po yung check dyan. Then, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-double check nyo ulit. Then, kung okay na, i-click nyo ang confirm. Then, after that, may makikita kayong ganito, payment received. Then, i-check nyo sa email niyo, may makikita kayong ganito, amount paid na 1,250. So, after nyo makapagbayad, antayin nyo na lang mga ilang minuto, oras, or ilang araw bago ma-receive yung appointment booking ninyo. Kasi sa akin, Friday ako nagpa-book, tapos Saturday ako nagbayad, then Monday na ako naka-receive ng booking. Pero sa tingin ko, mas madali lang naman talaga maka-receive ng booking kung weekdays kayo nagbayad. Kasi sa akin, Saturday na, Sunday walang opisina, then pagka Monday na ng gabi ko na-receive yung confirmation booking ko. So ganito po yung email ng confirmation appointment booking ko na approve na successfully. Makikita mo na yung appointment, tapos yung code, site, tapos date and time. So nandyan na po lahat. Makikita nyo na po yan and kailan kayo pwedeng pumunta sa DFA office na pinag-registeran ninyo. At sa mga hindi naman naka-receive ng booking, try nyo i-check sa trust or mail folders ninyo. Baka nandun po yung email ni DFA. Kung sa tingin ninyo medyo matagal talaga dumating yung confirmation booking na email sa inyo, try nyo i-double check yung binayad ninyo, yung reference number, kung tama po ba lahat yung nandun. Kung tama naman, huwag kayong mag-alala, pero pag mali, maproblema na kayo. Then sa email guys, pag scroll down ninyo, may makikita po kayong dalawang PDF na naka-attach dyan. So bali 4 po lahat na form yan. Kailangan nyo ipaprint lahat yan. So sa unang PDF, nandyan po yung important reminders, ipaprint nyo po yan. Then yung passport application form, kailangan din yung ipaprint yan at fill upan. Tapos yung electronic receipt number. Yan po yung 3 na ipapaprint ninyo. At dito naman sa baba na form, ito yung feedback form. So kailangan din ninyong ipaprint ito. So yun lang, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!